Sabi nila, money can't buy happiness. Pero para kay Gwen, madaming bagay ang nagpapasaya sa kanya at kailangan niya ng pera para mabili ang mga yon. Ang pagpasok ng dalaga sa isang mall ay mabilis na kaagaw sa atensyon ng mga taong naroon. Walking with confidence, elegance, and beauty, talaga namang kahit sino mapapalingon at mapapatitig kay Gwen kapag nakasalubong nila ito. Good morning, ma'am. Nakangiting bati ng isang sales lady nang pumasok ang dalaga sa isang kilala at mamahaling bilihan ng mga bags. Nasa namang new arrivals nyo? Tanong ni Gwen bago bahagyang umiti. This way, ma'am. Sagot ng sales lady na agad tinuro ang daan. Kailan sila dumating? Tanong pa niya habang nakasunod sa sales lady. Kaninang umaga lang po, ma'am. Great! Tanging nasabi ni Gwen. Nang makaharap ng dalagang stall kung saan nakadisplay ang mga bag, masusi niyang sinuri ang mga ito. Isa-isang hinawakan ni Gwen ang mga bag para mas matignan kung alin ang magugustuhan niya. Mahilig mangolekta ng mga bag at sapatos ng dalaga. Kahit gaano pa kamahal ang mga ito, hindi nagdadalawang isip si Gwen na bumili. Isa ito sa paraan ng dalaga para pasayahin at bigyan ng reward ang kanyang sarili. May napili na po kayo, ma'am? Biglang tanong ng sales lady nang makita niyang lumapit sa kanya si Gwen. Nasa na mga bags na sa mga susunod na araw niyo pa i-display? Seryosong tanong niya. Po? Ano po kasi? Hindi pa po sila pwedeng ilabas? Nag-aalin lang ang sagot ng sales lady. Gusto mo bang tawagan ko pa si Clarice para lamang mangyari yon? Saad ni Gwen. Nananatili pa ring seryoso ang mukha niya, kaya hindi na mapakali ang sales lady. Ma'am, hindi niyo na po kailangan tawagin si President? Aligagang sambit nito. That's what I thought. Ngumisi siya bago muling bumalik sa pwesto niya malapit sa mga bags. Makalipas ang ilang minuto, bumalik na ang sales lady kasama ang isang lalaki. Kahit si Gwen, may kung anong naramdaman nang mapatitig siya dito. Ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, sinabayan pa ng kakaibang init na kanyang nararamdaman. Ito na po ang mga bag, ma'am. Nagdadalawang isip na sabi ng sales lady. Thank you. Saad ni Gwen, ngunit ang tingin, nananatiling nakatingin sa lalaki. Mariing napailing ang dalaga bago tinuon ang tingin sa mga bags na dala ng sales lady at ng lalaking kasama nito. Katulad kanina, isa-isang hinawakan ni Gwen ang mga bags para masuri ng mabuti ang mga ito. Makalipas ang ilang minuto, kusa na ring tumigil ang dalaga. Diretsyong tumingin si Gwen sa sales lady pagkatapos ay bahagyang umiti. Lahat ng hinawakan kong bags bibilin ko. Biglang sambit ng dalaga. Nanlaki ang mga mata ng sales lady dahil sa kanyang narinig. Maging ang lalaki, napatingin din kay Gwen. Po? Lahat po? Yes. Mabilis na bumaling ng tingin ng sales lady sa lalaking kasama. Sir, anong gagawin ko? Pack everything. Tumawag ka na rin ng tutulong sa'yo. Sagot nito. Bahagya pa siyang umiti habang nakatingin kay Gwen. Sa counter na lang po tayo, ma'am. Agad namang sumunod ang dalaga sa lalaki. Do you accept card or cash? Tanong niya na makarating sila sa counter. Kahit ano po, ma'am. Kanina pang pinagmamasdan ni Gwen ang lalaki. Ngayong magkaharap na sila, mas madali na para sa dalaga na silipin ng name tag sa uniform nito. So, you're the manager, Mr. Samson? Biglang sambit ni Gwen. Yes po. Pasensya na po kung hindi po ako nakapagpakilala. Hindi may tatanggi ni Samson na kinakabahan siya. Aminado ang binata sa kakaibang ganda ni Gwen. Bukod doon, may kakaibang epekto rin ng dalaga para kay Samson. Ngayong nasa harap ng binata si Gwen,
Halos magkarambola ang kanyang dibdib sa labis na kaba. Here. Biglang sambit ng dalaga, dahilan para mabalik sa ulirat si Samson. Saglit pang napamaang ang binata pagkatapos ay dali-dali niyang kinuha ang credit card na inaabot ni Gwen. Thank you for choosing our store, ma'am. Nakangiting sabi niya, para hindi mahalata na hindi siya mapakali sa kinatatayuan niya. Sure, kaibigan ko may-ari nito. Saad ni Gwen. I see, ma'am. Matapos magbayad, ilang minuto pa ang hinintay ni Gwen bago natapos sa pagbabalot ng mga binili niyang bags ang mga sales lady. Nagpatulong na lang din ang dalaga na madala ang mga ito sa kotse niya at agad din siyang nagmaneho pa uwi. Sa tuwing mamimili si Gwen, kakaibang saya ang nararamdaman niya. Para bang ang lahat ng paghihirap at pagpupursige niya, nabibigyan siya ng reward. Hindi mahalaga para kay Gwen ang pera. Dahil para sa kanya, mas mahalaga ang kasiyahan kesa sa lapi. Mukhang marami ka na namang nabili ah. Natatawang saad ni Manang Lori nang makita ang pagdating ng kanyang alaga. Gusto mo po ba? Nakangiting tanong ni Gwen. Marahang umiling ang matanda. Hindi na. Regalo mo yan sa sarili mo. Masayang sagot nito. Diriregaluhan na rin kita. Pamimilit pa ng dalaga bago lumapit kay Manang Lori. Huwag niyo na rin subukang tumanggi dahil magtatampo ako. Natawa na lang ang matanda sa sinabi ng kanyang alaga. Ikaw talagang bata ka, oo. Dagdagan na natin para may maipadala kayo sa anak niyo. Sambit pa ni Gwen. Bata pa lamang si Gwen ay si Manang Lori na ang nag-aalaga sa kanya. Nakita ng matanda ang paglaki niya at ang paghihirap at problemang kinaharap ng kanilang pamilya at ang unti-unting pagtatagumpay sa buhay ni Gwen. Hanggang ngayon, nananatili si Manang Lori sa bahay ng dalaga. Walang balak si Gwen na bitawan ng matanda dahil napamahal na ito sa kanya. Dumiretso ang dalaga sa kanyang silid matapos maipasok ang kanyang pinamili. Wala namang masyadong ginawa si Gwen sa maghapon. Pero pakiramdam niya pagod na pagod siya kaya naman na makahiga siya sa kama, agad din siyang nakatulog. Mabilis na lumipas ang mga araw. Naging abala sa trabaho si Gwen at nang magkaroon siya ng libreng araw, ginamit niya yun para makapag-relax at makapagpahinga. Girl, it's nice to see you again. Masayang masaya na sambit ni Clarice at agad na yumakap sa kanyang kaibigan. Sobrang busy mong tao, ang hirap-hirap mong abalahin sa trabaho. Ano ka ba naman, friend? Alam mo naman na wala akong ibang aasahan kundi sarili ko eh. Sagot naman ni Gwen. Bukod doon, marami talaga akong kailangang asikasuhin sa kumpanya. Ito mga nakaraang araw, sorry ah. So, kamusta ka? Balita ko, pinakyaw mo na naman ang mga bag sa store ko. Yeah, right. Alam mo naman ako, yun na lang nagpapasaya sa akin. Bakit pa kasi ayaw mo pa mag-boyfriend? Tumatanda ka na at tutok na tutok ka pa rin sa kumpanya mo. Sayang lang ang ganda mo kung di mo ipapangalandakan sa sanlibutan yan, girl. Wala namang lumalapit sa akin, no? By the way, hindi mo sinabi sa akin na may gwapo ka palang manager sa store mo, ah. Bahagya pang nangunot ang noon ni Clarice, ngunit pagkalaon, napangisi na rin siya. You mean si Samson? Saad nito, habang titig na titig kay Gwen. Is he attractive enough? Nagkibit balikat naman si Gwen, at agad nagtaas ng kilay. Umiwas din siya ng tingin, at kunwaring walang pakialam. Ngunit kahit hindi siya sumagot, alam na ng kanyang kaibigan ang ibig nung sabihin. Kahit naging abala sa trabaho si Gwen sa mga nakalipas na araw, laman ng kanyang isipan si Samson. Hindi na nawala sa isip ng dalaga ang muka ng binata. Girl, are you okay? Huwag mo na nga munang isipin si Samson. Ako na ang gagawa ng paraan para magkalapit kayo. Ano ba yung sinasabi mo? Huwag mo nga ako i-set up? Reklamo niya. Trust me, girl, hindi ka magsisisi. Napailing na lang si Gwen.
Napagdesisyonan na magkaibigan na maglibot at gumala muna sa iba't ibang lugar. Sinusulit na nilang 2 araw na ito dahil sigurado silang matatagalan na ulit bago ito mangyari. Napamaang na lang si Gwen nang mapagtanto niya na patungo sila sa store ng kanyang kaibigan. Hindi niya maitanggi ang kaba at excitement na kanyang nararamdaman kahit iniisip pa lang niya na makikita niya ulit si Samson. "Good evening, ma'am. Napabisita kayo." Nakangiting bati ng isang sales lady. "Aya, may kailangan lang akong gawin dito." Pagdadahilan ni Clarice na agad nilingon ng kanyang kaibigan at ngumiti. "Ano bang ginagawa natin dito?" Kunot noong tanong ni Gwen. Base sa ngiti ng kanyang kaibigan, alam niyang may binabalak ito. Imbes na sumagot, tinalikuran lang ni Clarice ang kanyang kaibigan at naglakad patungo sa back office ng store. Napailing si Gwen habang kinakalma ang kanyang sarili. "Samson!" Biglang sigaw ni Clarice. Marinig pa lang ang pangalan ng lalaki, may kakaiba ng epekto sa sistema ni Gwen. Mabuti na lang at hindi sumunod ang dalaga sa kanyang kaibigan. Kahit papaano makakapagtago siya. Nagulat na si Gwen nang sa likod niya na pala ang kaibigan. Nanlaki pa ang mga mata nang makita ng dalaga na kasama nito si Samson. "Girl, what are you doing?" Natatawang tanong ni Clarice at kitang-kita ang pagtataka sa kanyang muka. Nagtitingin ako ng bags?" Pagsisinungaling ni Gwen. "Don't me?" Singhal ni Clarice bago bumaling ng tingin sa kasamang lalaki. "Anyway, I want you to meet the manager of my store, Samson." Nakangiting sabi ni Clarice. "Nagkita na po kami noong nakaraang araw." Sambit naman ng lalaki. Ang kalabog sa dibdib ni Gwen, palakas ng palakas at pabilis ng pabilis. Ngayon lang ito, nararamdaman ng babae, kaya naman hindi niya maintindihan kung anong nangyayari sa kanya. "Really? Siya naman ang kaibigan ko si Gwen." Saad pa ni Clarice sabay turo sa kanyang kaibigan. "Nice to meet you, ma'am." Nakangiting sambit ni Samson habang titig na titig kay Gwen. Kahit nagdadalawang isip, pinilit na lang ni Gwen ang umiti. "Nice to meet you too." "She finds you interesting, no? I mean, she likes you. Date her, Samson." Walang prenong sambit ni Clarice. Nanlaki ang mga mata ni Gwen matapos marinig yun at hindi siya makapaniwalang napatitig sa kanyang kaibigan. Abot tenga ang ngiti ni Clarice habang pinagmamasdan ng reaksyon ng 2 tao na nasa kanyang harapan. "Po?" Gulat na tanong ni Samson. "Ano ba, Clarice? Sinasabi ko na nga ba may binabala ka na namang kalokohan eh." Nahihiyang sita ni Gwen sa kaibigan. Napahalakhak na lang si Clarice bago tinalikuran ang 2. "Mag-enjoy kayo." Napasapu na lang ang dalaga sa kanyang noo, habang mariing umiiling dahil sa inasta ng kanyang kaibigan. Labis na kahihiyan ang kanyang nararamdaman at kulang na lang magpalamon na siya sa lupa para lang bigla siyang maglaho. Nahihiyang sambit ni Samson habang nagkakamot sa kanyang batok. Kahit na bigla ang lalaki, hindi niya maitatanggi ang kakaibang sayang nararamdaman niya. Kahit ilang araw ang nakakalipas, nananatili pa rin sa alaala ni Samson ang magandang mukha ni Gwen. Kaya naman masaya siya na nagkita sila muli ngayon. "Huwag mo sana seryosohin yung sinabi ng kaibigan ko. Pagpasensyahan mo na lang siya." "Okay lang po, ma'am. Sanay na po kami sa ugali ni Miss President." Sagot naman ito. Kahit papaano, nakahinga na ng maluwag si Gwen. Nabawasan na rin ang kanyang kaba. Hindi pa rin makapaniwala si Gwen sa ginawa ng kanyang kaibigang si Clarice. Kaya napabuntong hininga siya. "Totoo ba ang sinabi niya?" Agad namang napabaling ng tingin si Gwen sa binata. "What about it? Alin? Nagusto mo ko?" Sunod-sunod siyang napalunok. Ramdam ni Gwen ang pag-iinit ng kanyang muka. At sa takot na makita yun ng kanyang kaharap, kulang na lang tumalikod siya. "Gusto mo bang kumain sa labas kasama ko?"
Biglang tanong pa ni Samson. Para sa binata, wala namang mawawala sa kanya kahit tumanggi ito. Ang mahalaga para kay Samson, nagamit niya ang pagkakataon na binigay sa kanya. Alam ng binata na may kakaiba siyang pagtingin para kay Gwen. At kahit bago pa lang ito, sigurado na siya kung ano yon. Napahawak naman ng dalaga sa kanyang dibdib. At ito ang unang pagkakataon na may lalaking nagyaya sa kanyang lumabas. Napangiti na lang siya bago marahang humarap kay Samson. Sure, I would love to. Sagot ni Gwen na ikinagulat niya. Napatitig si Samson sa nakangiting babae. Hindi maitatanggi na mas lalong gumaganda si Gwen sa tuwing nakangiti ito. At may kakaibang saya na naibibigayan para sa binata. Kahit hindi sigurado ang dalaga, hinayaan niyang sundin kung ano man ang sinasabi sa kanya ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon lalabas si Gwen kasama ang isang lalaki at aminado siyang hindi maipaliwanag na saya ang kanyang nararamdaman. Layag na ba ang barko ko? Natatawang tanong ni Clarice nang makitang naglalakad palapit sa kanya sina Gwen at Samson. Siguraduhin niyo lang na hindi masasayang effort ko ha. Nagmamadali ka na ba, President Clarice? Nahihiyang sambit ng binata at bahagyang napakamot sa kanyang batok. Baka pwedeng hinay-hinay lang, medyo mahina pa kalaban eh. Sinamaan lang ni Gwen ang tingin ng kanyang kaibigan. Manda ka sa akin ah. Okay, bye! Umalis na kayo at mag-date, sayang oras. Giit naman ni Clarice at pinagtulakan papalabas ng store ang dalawa. Ibalik mo ng buo ang kaibigan ko, Samson ah. Kapag nagkagalas yan, tatamaan ka sa akin. Walang ibang nagawa si Gwen at Samson. Saglit pa silang nagkatingin ng dalawa bago naglakad paalis. Hindi man alam ng dalawa kung saan sila pupunta, pero hinayaan nila ang kanilang mga paa kung saan sila dalhin ng mga ito. Ang isang date ni Gwen at Samson nasundan pa ng nasundan. Sa paglipas ng mga araw at linggo, mas lalong naging malapit ang dalawa. Ang pagtitinginan ni Gwen at Samson para sa isa't isa, mas lalong yumabong. Hello, Ma'am Gwen! Nakangiting bati ni Kyla, ang sales lady sa store ni Clarice. Hi, nandyan ba si Samson? Naku, hindi po pumasok sa sir ngayon eh. Saad ni Kyla. Hindi na itago ni Gwen ang pagtataka. Hindi naman kasi nabanggit ni Samson sa dalaga na hindi siya makakapasok ngayong araw. Bakit daw? Nagtatakang tanong ni Gwen. Ang sabi lang po ni sir may emergency siyang kailangang asikasuhin. Napabuntong hininga na lamang si Gwen. Bahagya pa siyang napasimangot dahil buong akala niya makikita niya rito si Samson. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Ilang beses na silang lumabas ng binata ngunit hindi man lang niya naisip na itanong ang bagay na yon. Yes po ma'am, sandali po isusulat ko. Mabilis na sagot ni Kyla at agad umalis. Makalipas ang ilang minuto bumalik na ulit ang sales lady at may hawak na siyang kapirasong papel na agad niyang inabot kay Gwen. Maraming salamat dito. Tumangulang si Kyla at hindi rin naman nagsayang ng oras si Gwen. Kunot noong naglalakad si Gwen palabas ng mall at papunta sa parking lot. Labis ang pagtataka ng dalaga dahil hindi man lang nagsabi sa kanya si Samson. Samantala magkasama naman sila kahapon. Nang makasakay sa kotse si Gwen, dali-dali siyang nagmaneho papunta sa address na binigay ni Kyla. Hindi naman yun masyadong malayo sa mall, kaya hindi rin nagtagal ang biyahe ng dalaga. Tama ba itong binigay na address ni Kyla? Nagdadalawang isip, natanong ni Gwen nang makababa siya sa kanyang kotse. Marahang sinuri ng dalaga ang bahay na kanyang nasa harapan. Normal na bahay lang ito. Ngunit, may nararamdaman siyang kakaiba. Huminga pa siya ng malalim bago nagdesisyong maglakad palapit sa bahay. Ilang beses kumatok ang dalaga sa pinto pagkatapos ay naghintay na may magbukas nito. Sino po sila? Nagtatakang tanong ng isang batang babae na siyang nagbukas ng pinto. Bahagya pang nagulat si Gwen, ngunit nang makabawi, pilit siyang ngumiti. Dito ba nakatira si Samson? Diretsong tanong niya. Pinagmasdang maigi ng bata ang mukha ng dalaga.
Kahit nagtataka, nanatiling nakatitig ang bata kay Gwen, dahilan para makaramdam siya ng hiya. "Sheila, sino ba yan?" Biglang tanong ng isang batang lalaki. Kahit nagulat, pinilit ni Gwen na maging kalmado. Napatitig pa ang dalaga sa batang lalaki nang maaninag niya ang mukha nito. Ako nga pala si Gwen?" Hindi makapaniwalang tinitigan ng dalaga ang batang lalaki. Hindi maaaring magkamali si Gwen sa kanyang nakikita. Kamukhang kamukha ni Samson ang batang lalaki. Agad pang napabaling ng tingin ng dalaga sa batang babae at saka lamang niya nakita na kamukha rin ito ng binata. "Anong kailangan mo?" Bahagyang umubo si Gwen at umayos ng tindig nang biglang tinanong siya ni Sheila. "Dito ba nakatira si Samson?" Kinakabahang tanong niya. "Anong kailangan mo kay Daddy?" Seryosong tanong na isa pang batang lalaki. Kung ganon, tama nga ang kutob ni Gwen. May anak si Samson at kaharap niya ang mga ito. Bigla na lang kumalabog ang dibdib niya habang pinagmamasdang maigi ang mukha ng mga bata. Hindi na itago ni Gwen ang gulat nang may dalawa pang bata na lumapit sa pinto ng bahay. Nanlaki pa ang mga mata ng dalaga dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. "Bakit mo hinahanap si Daddy?" Biglang tanong ulit ni Sheila habang titig na titig kay Gwen. "Kung di ka nang sasagot, pwede ka na umalis." Dagdag na sabi nito. "Gusto ko lang siyang makausap." Tanging naisagot ng dalaga. Batid niya na nasa edad na 6 na taon pa lang ang mga batang kaharap niya. Pero hindi niya maiwasang kabahan dahil sa kakaibang tingin ng mga ito. "Nandyan ba siya?" Nag-aalinlangang tanong niya pa. "Wala siya dito. Kung gusto mo, hintayin mo na lang siya." "Lucas?" Biglang singhal na isa pang batang lalaki. "Hindi tayo pwede magpapasok na ng basta-basta sa bahay." Sermon nito. "Kilala niya yung si Tatay, Lander. Malay mo naman magkaibigan pala sila ni Daddy." "No, hindi pwede." Biglang singit ng isang batang babae. "Hi, ako po pala si Sheena. Kung gusto mo hintayin si Daddy doon ka sa gate maghintay. Kung ayaw mo naman makakaalis ka na." Mataray na sambit nito habang diretsyong nakatingin kay Gwen. Pilit na natawa ang dalaga habang pinapanood niyang magbangayan ng mga bata. Mas lalo tuloy nakaramdam ng kaba si Gwen dahil sa mga sinabi sa kanya na magkakapatid. "Babalik na lang siguro ako sa ibang araw." "Kahit di na." Singhal ni Sheila. "Nagsasayang ka lang ng oras, miss. Hindi mag-aabala si Daddy para harapin ka." "Huwag mo nga siyang tinatakot, Liam." Singhal ni Lander sa kanyang kapatid. "Totoo naman sinasabi ko ah." Giit pa ni Liam. "Una na ako, maraming salamat ah." Tarantang pagpapaalam ni Gwen. Sakto naman na tumalikod siya. Nakita niya ang lalaking hinahanap niya. Dumating na pala ito. Agad na natigilan si Gwen at nanlalaki ang mga matang napatitig kay Samson. "Samson! Daddy!" Sabay-sabay na sigaw ng 5 bata. Natuon naman ang tingin ng lalaki sa babaeng hindi niya inaasahang makikita niya ngayon. "Anong ginagawa mo dito?" Nagtatakang tanong niya. Kakaibang kaba ang bumalot sa katawan niya ng mga sandaling yon. "Gusto sana kita makausap. Pero sila yung bumungad sa akin." Hindi mapakaling sagot ni Gwen at bahagyang nilingon ng mga bata. "May sinabi ba sila sa'yo?" Tarantang tanong ni Samson dito. Marahang umiling si Gwen. "No, wala naman. Huwag ka mag-alala." Pagsisinungaling niya, pagkatapos ay pilit ng ngumiti. "Mauuna na muna ako. Magkita na lang tayo sa ibang araw." "Sandali." Pigil ng lalaki. "Akala ko ba mag-uusap tayo?" "Hintayin mo na ako. Ipapasok ko lang ang mga dala ko sa loob." "Hayaan mo na siyang umalis, Daddy." Biglang sigaw ni Sheila. "Oo nga, sino ba siya?" Sambit pa ni Lucas. "Pumasok na kayo sa loob."
Seryosong sita ni Samson sa kanyang mga anak. Mabilis namang nakaramdam ng takot ang mga bata at patakbong pumasok sa loob. Sunod-sunod na huminga ng malalim ang lalaki bago bumaling ng tingin sa papalayong dalaga. Gwen, sandali, mag-usap muna tayo. Parang walang narinig si Gwen at nagpatuloy lang sa paglalakad. Samantalang si Samson naman humahabol lang sa kanya. Walang ibang laman ng isip ng dalaga kundi ang 5 bata na nakita niya at ang posibilidad na may asawa na ang lalaking dinidate niya. Mariing napailing si Gwen dahil sa ideyang yon. Napabalik siya sa kanyang ulirat nang biglang may humawak sa braso niya. Mabilis na napalingon si Gwen para tignan kung sino yon. Samson, what are you doing? Nagtatakang tanong ng dalaga. Mag-usap muna tayo. Ano naman ang dapat nating pag-usapan? Hindi na ba makakapaghintayan? Kailangan ko muna umuwi ngayon. Kaya kung hindi naman importante ang sasabihin mo, mauuna na ako. No, kailangan natin mag-usap ngayon. Hayaan mo ako ipaliwanag ang lahat. Halos magmakaawa na siya kay Gwen. Kung tungkol ito sa mga anak mo, ayos lang sa akin. Nagulat lang ako pero wala namang problema sa akin yon. Saad niya, bago diretsong tumitig sa lalaki. Kung tungkol naman ito sa asawa mo, labas na ako dyan. Wala akong alam na may asawa at anak ka na pala, kaya sa tingin ko, pwede mo na akong pabayaan. Mabilis na ngunot ang noo ni Samson. Wait, what? Asawa? Ano ba sinasabi mo? Wala pa ako asawa. Napamaang na lamang ang dalaga sa kanyang narinig. Kung wala ka pang asawa, paano ka nagkaroon ng mga anak? Sarcastic ang tanong niya. Anak ko sila, yes. Pero matagal nang wala ang mommy nila. Namatay siya dahil sa panganganak. At simula nun hindi na ako ulit nagbahal. Not until I met you, Gwen. Bahagyang napaatras ang dalaga. Masyadong maraming impormasyon ang nalaman ni Gwen ng mga sandaling yon at bahagyang sumasakit ang kanyang ulo. Sa susunod na natin ito pag-usapan, please. Hindi ako makapag-isip ng maayos ngayon. Nakikiusap niyang saad. Napatungo na lamang si Samson nang mabilis maglakad palayo ang dalaga. Alam niya na dapat. Noon niya pa sinabi kay Gwen ang tungkol sa mga anak niya ngunit natakot siya. Labis na pagsisisi ang nararamdaman ni Samson ng mga sandaling yon. Habang wala sa sarili siyang naglalakad pabalik sa bahay niya. Nakaalis na ba siya, Daddy? Biglang tanong ni Sheila nang makita ang pagpasok ng kanyang ama. Anong sinabi niya sa kanya? Wala naman, Daddy. Sinabi lang namin sa kanya ang totoo. Dagdag ni Sheena. Sino ba siya, Daddy? Nagtatakang tanong ni Lucas. Ba't kanya hinahanap? Anong kailangan niya sa'yo? Sambit ni Lander. It's none of your business, kids. Do you like her? Kunot noong tanong ni Liam. Napabuntong hininga na lamang si Samson at marahang umiling. I don't know. Wala sa sariling sambit niya. Naglakad na ang lalaki papunta sa kanilang kwarto at agad sumunod sa kanya ang kanyang mga anak. Bigla na lamang naisip ni Samson ang masasayang sandali na magkasama sila ni Gwen. Ngunit tanging sakit at kirot ang kanyang nararamdaman. Are you okay, Daddy? Nag-aalalang tanong ni Lander. Yes, gusto ko lang muna magpahinga. Nagkatinginan pa ang magkakapatid at makalipas ang ilang segundo, napagdesisyonan na nilang iwan sa kwarto ang kanilang ama. Sa kabilang banda nang makarating sa bahay si Gwen, dumiretso siya sa kanyang silid. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at nagdial. Makalipas lamang ang ilang minuto, may sumagot na rin sa tawag ni Gwen. Ba't di mo sinabi sa akin na may anak na siya? Wait, what? Ngayon mo lang nalaman? Yes! Alam mo pala na may anak si Samson, pero hindi mo man lang naisip na sabihin sa akin. Ang akala ko may malasakit ka sa akin eh. Pero hindi mo man lang nagawang ipaalam sa akin tungkol sa simpleng bagay na yon? Reklamo niya dito. I'm so sorry, friend. That's not my story to tell. Pinaubaya ko na kay Samson ang pagsasabi nun sa'yo dahil alam kong gagawin niya rin naman yun. Kung ngayon mo palang nalaman, ibig sabihin lang nun,
hindi pa siya nakakahanap ng magandang pagkakataon. Walang ibang nagawa ang dalaga kundi mapabuntong hininga. Should have warned me. Nagulat ako kanina na makita ko ang mga bata. Hindi ko alam kung anong gagawin o sasabihin ko. Mabuti na lang at di ako nagpadalos-dalos. Nanlulumong sabi niya. Gusto mo na ba siya? Saglit na tahimik si Gwen at malalim na nag-isip. Yes. So anong pinoproblema mo? Kung gusto mo siya, kailangan mo tanggapin pati mga anak niya. Kilala kita, Gwen. Alam ko hindi issue sa'yo ang mga anak. And eventually, alam ko namang matatanggap mo rin. Anong pumipigil sa'yo? Hindi ko rin alam. Sagot niya, kasunod ng pagpapakawalan niya ng isang mahabang buntong hininga. Siguro natatakot ako na baka hindi ako matanggap ng mga anak niya. Nakaharap ko sila kanina. At sigurado akong hindi nila ako gusto. Hindi nila ako matanggap para sa daddy nila. Girl, nagsisimula pa lang kayo. Huwag kang sumuko agad. Katulad ng panliligaw ni Samson sa'yo, ligawan mo rin ang mga anak niya. After all, kung kayo talagang para sa isa't isa, makakasama mo ang mga batang yun na mahabang panahon. Kahit papaano, nabawasan ang pangamba ni Gwen sa sinabi ng kanyang kaibigan. Saglit pa silang nag-usap. Pagkatapos, nahiga na siya ng tuluyan sa kama. Nagulat si Gwen sa nalaman niya. Pero, alam niya sa kanyang sarili na hindi yun ang pinoproblema niya. Tama nga ang sinabi ni Clarice. Matatanggap ng dalaga ang mga anak ni Samson. Ang bumabagabag kay Gwen, kung matatanggap ba siya ng mga bata. Dahil base sa nakita niya kanina, mukhang mahirap mangyari yon. Sa paglipas ng mga araw, natuon ang atensyon ni Gwen sa kanyang kumpanya. Hanggat maaari, inuubos niya ang kanyang oras sa pagtatrabaho. Mami, naghahanap po sa inyo. Biglang sambit ng sekretarya niya. Napakunot pa ang noo ng dalaga sa labis na pagtataka. Sino? Samson daw po ang name. Hindi na itago ni Gwen ang kanyang gulat. Mabilis siyang napatayo nang marinig ang pangalan ng lalaki. Ano raw kailangan niya? Wala pang sinabi. Papuntahin ko na po ba dito? Bumilis ang tibok ng puso niya. Nanatili namang nakatitig kay Gwen ang kanyang sekretarya habang naghihintay ng kanyang sagot. Sure. Matagal-tagal na rin ang huling makita ni Gwen ng lalaki. At aaminin niyang may saya siyang nararamdaman ngayon. Sa kabila nun, hindi maiwasan ng dalaga na kabahan. Makalipas lamang ang ilang minuto, ay nakarinig ng sunod-sunod na katok sa pinto si Gwen. Ilang beses pang huminga ng malalim ang babae para ikalma ang kanyang sarili. Pasok! Sigaw niya. Pinilit niyang ngumiti nang makita ang mukha ni Samson. Kahit kinakabahan, ginawa ni Gwen ang lahat para makontrol ang kanyang sarili. Hi! Bati niya dito. Hi Gwen, pwede ba tayo mag-usap? Yeah, sure. Ano pag-uusapan natin? Have a seat. Hindi magawang alisin ni Gwen ang kanyang tingin sa lalaki. Hindi may tatanggi na namiss niya ito. Pero sa tuwing binabalak niya makipagkita dito, pinangungunahan siya ng takot. Ayaw mo na ba ako makita? Diretsahang tanong ni Samson. Kitang-kita sa mukha niya ang sakit habang sinasabi yon. Ha? Of course not. Ba't mo naman naitanong yan? Simula nang malaman mo may anak na ako, hindi ka na bumalik sa store. Kahit mag-reply sa mga text ko, hindi mo ginagawa. Hindi mo rin sinasagot ang mga tawag ko. Look, as you can see, naging busy ako sa trabaho nito mga nakaraang araw. Bakit pakaramdam ko iniiwasan mo ko? Napamaang na lang ang dalaga nang makita ang naluluhang mga mata ng lalaki. Parang may tumusok sa dibdib ni Gwen habang nakatitig siya kay Samson. Kahit anong gawin ng dalaga para lokohin ang sarili, hindi niya magagawa. Wala sa sarili siyang tumayo. Nagulat na lang ang lalaki nang bigla siyang yakapin ni Gwen. At ramdam na ramdam ni Samson ang pangungulila ni Gwen dahil sa higpit ng yakap nito. I'm sorry. I'm really sorry. Natakot ako eh. Baka hindi ako matanggap ng mga anak mo. Kahit si Samson,
Hindi makapaniwala sa nangyayari at naririnig. Ang buong akala niya, ayaw na makipagkita sa kanya ni Gwen dahil sa nangyari. Huwag kang umiyak. Dapat sinabi ko na sa'yo na mas maaga ang totoo. I miss you so much. I miss you too. Hindi mapigilan ni Samson ang kanyang pagngiti. Kusa na ring bumitaw sa pagkakayakap ang dalaga at bahagyang lumayo. Marahang pinunasan ni Samson ang luha sa pisngi ni Gwen. Are you busy? Di naman gaano. Then let's have a date. Nanlaki pa ang mata ni Gwen kasunod ng marahan niyang pagtango. I would love that. Matagal na nang huling lumabas silang dalawa, kaya parehas silang hindi makapaghintay. Katulad ng dati, gagala sa park, pupunta sa mall, manonood ng sine at kakain sa isang restaurant. Masaya na silang dalawa sa simpleng date na ganon. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong nahulog sa isa't isa sina Gwen at Samson. Hanggang sa tuluyan na silang maging magkasintahan. Ang lahat ay masaya at parang umaayon sa kagustuhan at pagmamahalan nilang dalawa maliban na lamang sa nag-iisang bagay. Are you sure you want to do this? Seryosong tanong ni Samson habang nakatitig sa kanyang nobya. Ilang beses huminga ng malalim si Gwen, kasabay ng kanyang pagtango. Dadating din naman ang araw na kailangan natin itong gawin. Mas makabubuti kung maaga pa lang magawa na natin. Hindi na itago ni Samson ang kanyang pag-aalala, ngunit alam niyang desidido na ang kanyang nobya. Mahigpit na hinawakan ni Samson ang kamay ng babae bago sila marahang naglakad papunta sa bahay. Daddy! Malakas na sigaw ng mga bata nang makita nila ang kanilang ama. Anong ginagawa niya dito? Mataray na tanong ni Sheila na natuon ng atensyon sa magkahawak na kamay na magkasintahan. Pumasok muna tayo sa loob, may kailangan tayong pag-usapan. Seryosong sambit ni Samson. Nagkatinginan pa ang magkakapatid bago sumunod sa kanilang ama. Labis na pagtataka ang makikita sa mukha ng mga bata habang pasulyap-sulyap sa kamay ng kanilang ama na nakahawak sa kamay ni Gwen. Ano ba meron, Daddy? Hindi mapakaling tanong ni Sheena. At bakit magkahawak kayo ng kamay? Don't tell me. Nanlaki ang mga mata ni Sheila at hindi na ituloy ang sasabihin. Daddy! May bahid ng pagtutol na singhal ni Lucas. Makinig muna kayo. I want you to meet Gwen. She's my girlfriend. Ano? Sabay-sabay na bulalas na magkakapatid. Pare-parehong gulat, pare-parehong dismayado. Ba't ngayon mo lang sinabi sa amin? Dahil kamakailan lang naman naging kami. So nagde-date na pala kayo nung minsan pumunta siya dito? Tumatangong sabi ni Lander. No, hindi ako makakapayag. Hindi pwedeng pumalit siya kay Mami. Singhal ni Sheena at nagpapapadyak pa. Di naman ako nandito para palitan ng Mami niyo. Kalmadong sambit ni Gwen habang nakatitig sa mga bata. Kahit kailan hindi ko siya papalitan. Kung wala kang balak palitan ng Mami namin, ba't ka nandito? Bakit ka may relationship sa daddy namin? Galit na tanong ni Sheila. Mga bata, hindi ko kayo pinalaking bastos. Matuto kayong gumalang sa nakatatanda sa inyo. Sermon ni Samson sa kanyang dalawang anak na babae. Pero Daddy! No buts. I love her. She loves me. Siguradong mamahalin niya rin kayo na parang tunay niyang anak. Hindi niya papalitan ng mommy niyo. Dahil mananatili siya sa puso natin. Putol ng lalaki. Sasabihin ni Sheila. Are you sure about this, Dad? Tanong ni Lucas. Yes. Masaya ako na makilala ko si Gwen. Ayaw niyo ba makita na masaya ako? Sunod-sunod na napatungo ang mga bata. Gusto po. Sabay-sabay na sagot ng mga ito. Kung ganon, kailangan niyo na tanggapin na magiging parte na ng buhay ko si Gwen. At soon, magiging parte na rin siya ng buhay niyo. Napabuntong hininga na lamang si Gwen. Hinawakan niya ang braso ng kanyang nobyo para pakalmahin to. Dali-daling tumakbo papunta sa kwarto ang magkakapatid.
Naiwan namang nakamaang sina Samson habang nasa tabi niya ang kanyang nobya. Pasensya ka na talaga. Ano ka ba? Ayos lang. Alam kong hindi ito magiging madali. Sa umpisa mahirap, pero huwag kang mag-alala. Hindi ako titigil hanggat hindi nila ako natatanggap. Napangiti naman si Samson sa sinabi ng babae. Pinatutunayan ng dalaga kung gaano niya kamahalang kanyang nobyo. Sa kabila ng marangya at masaganang buhay ni Gwen, isa itong mabuti at mapagmahal na tao. Anong ginagawa mo? Kunot noong tanong ni Samson nang makita ang pagkilos ng dalaga. Magpahinga ka muna dyan, magluluto ako. Nakangiting saad ni Gwen. They're kids. Sigurado ako mahilig silang kumain. Makahulugang sabi pa nito. Kahit nagdadalawang isip, wala na ring nagawa ang lalaki. Hindi pa natitikman ni Samson ang luto ng kanyang nobya. Kahit nag-aalala, mas pinili niyang magtiwala sa babae. Hindi naman naging mahirap para kay Gwen ang kumilos sa bahay ni na Samson. Hindi may pagkakaila na malaki ang pinagkaiba ng bahay ng lalaki sa bahay niya. Hindi naman yun naging problema kay Gwen. Tapos ka na agad? Gulat na bulalas si Samson nang makitang lumabas ng kusina ang kanyang nobya. Malawak ang naging pagngiti ng babae. Ako pa ba? Mabilis na tumayo ang lalaki at agad lumapit kay Gwen. Patikim nga. Hindi naman nagdalawang isip ang babae na akayin ng nobyo papunta sa kusina. Sinigang ang paborito ni Gwen. Mabuti na lang at kumpleto ang kasangkapan sa kusina ng kanyang nobyo, kaya matagumpay niya itong naluto. Unang higop pa lang ni Samson, sa sabaw ng niluto ng kanyang nobya nabigla siya. Gulat pang napatingin ng lalaki kay Gwen na nananatiling nakangiti. Hindi ko alam na magaling ka magluto. Ang sarap nito. Sinigang lang yan. Hindi naman yan ganun kahirap lutuin. Lumaki ang dalaga sa pangangalaga ni Manang Lori. Nagpapasalamat si Gwen dahil marami siyang natutunan sa matanda, lalong-lalo na sa pagluluto. Tatawagin ko lang mga bata. Hindi maalis ang ngiti sa labi niya. Sa kabila nun, hindi pa rin nawawala ang pag-aalala ni Gwen. Ngunit disdido na talaga siya na gawin ang lahat para makuha ang loob ng mga anak ng kanyang nobyo. Wow, ang bango naman po! Saad ni Lander nang makapasok siya sa kusina. Ikaw nagluto, Daddy? Biglang tanong ni Liam. No, si Tita Gwen yung nagluto. What? Baka naman may lason yan. Inis na saad ni Sheena. O baka mamaya may gayuma pa yan? Giit naman ni Sheila. Tumigil nga kayong dalawa. Imbis nagpapasalamat kayo sa pagkain, ganyan pa ang sinasabi nyo. Sita ni Samson sa dalawang batang babae. Napatungo naman sina Sheila at Sheena. Sorry po. Kumain na tayo. Seryosong saad ng lalaki. Walang ibang nagawa ang mga bata kundi lumapit sa lamesa. Kahit nag-aalinlangan, pinilit na lang ni Gwen ang ngumiti habang pinaghahain ng pagkain ng magkakapatid. Kahit papaano, may sayang nararamdaman si Gwen dahil pakiramdam niya isa siyang ina dahil sa ginagawa niya. Kumain ka na rin. Saad ni Samson sabay ngiti. Yeah, sure. Naiilang na sagot ni Gwen. Tumitingin-tingin kasi ang mga bata sa kanya. Naging tahimik ang mga bata habang kumakain. At hindi may tatanggi na magkakapatid na masarap ang sinigang na niluto ng babae. At sa katunayan, naparami pa nga ang kain nila. Napailing na lang si Samson habang pinagmamasdan ng kanyang mga anak na kumain. Hindi naman napigilan ni Gwen ang kanyang pagngiti dahil makikita naman na gustong-gusto ng mga bata ang kanyang luto. Aakyat na po kami sa kwarto, Daddy. Paalam na magkakapatid na matapos silang kumain. Bahagya naman nagulat si Gwen nang biglang lumapit sa kanya si Lander. Maraming salamat po sa masarap na pagkain. Nahihiyang sambit nito bago tumakbo paalis. Hindi napigilan ng babae na matawa. Naninig mo yun? Hindi makapaniwalang bulalas niya kay Samson.
Mukhang unti-unti mo na nakukuha ang loob nila. I told you, isang pagkain sa mga kahinaan ng bata. Ilang oras pang nanatili si Gwen sa bahay ng kanyang nobyo. Nang gumabi, nagpaalam na rin siya para umuwi. Nabawasan naman kahit papaano ang pangamba niya dahil sa nangyari. Sigurado na hindi magtatagal, matatanggap din siya ng mga bata. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong naging matibay ang relasyon ng magkasintahan. Mas naging madalas din ang pagpunta ni Gwen sa bahay ng kanyang nobyo at hindi pa rin nagbabago ang pakikitungo ni Sheena at Sheila. Ngunit kahit papano, napapalapit na sa kanya ang 3 batang lalaki. Gusto niyo bang pumunta sa bahay ko? Biglang tanong ni Gwen. Po? Gulat na bulalas na Lucas at Liam. No, ba't naman kami pupunta doon? Mataray na giit ni Sheila. Marami akong bags, pwede kayong pumili doon. Nakangiting sambit ng dalaga. Really? Saad ni Sheena habang titig na titig sa babae. Wala si Samson dahil pumasok siya sa trabaho. Sinadya talaga ni Gwen na pumunta ngayon dito para makasama niya ang mga bata. Of course, tatawagan ko muna daddy niyo para magpaalam. Hindi na mapakali ang mga batang lalaki samantalang si Sheila na natiling nakasimangot. Unti-unti na rin nakukuha ni Gwen ang loob ni Sheena at kapag nagkataon, isa na lang ang kailangan niyang paamuin. Matapos matawagan ng babae ang kanyang nobyo, agad na rin siya umalis kasama ang mga bata. Hindi na mapakali ang magkakapatid habang nasa biyahe kaya mas binilisan pa ni Gwen ang kanyang pagmamaneho. Oh, sino ito mga kasama mo? Gulat na tanong ni Manang Lori nang makita ang pagdating ng kanyang alaga. Mga anak po ni Samson, Manang. Aba, mukhang nagiging malapit na kayo ah. Natutuwang sambit ng matanda. Mga bata, siya nga pala si Manang Lori. Parang nanay ko na rin siya dahil siya yung nakasama ko sa pagtanda. Magandang araw po. Sabay-sabay na bati ng mga bata. Magandang araw din. Sila po sina Liam, Lucas, Lander, Sheena at Sheila. Saad ni Gwen habang itinuturo isa-isa ang mga bata. Oh, hala na! Pumasok na tayo, dali! Wow, ang laki po ng bahay niyo! Namamanghang bulalas ni Liam habang nakabaling sa matandang nagpapasok sa kanila. Kaya lang po nandito? Tanong naman ni Lucas. Yes, kami lang dalawa ni Manang Lori ang nakatira dito. OMG! Bags! Hindi mapakaling sigaw ni Sheena. Manghang-mangha niyang nilapitan ang mga bags na nakadisplay sa sala ng bahay ni Gwen. Ang gaganda po nito. Gusto mo ba? Nanlalaki ang mata ni Sheena nang lingunin niya ang babae. Talaga po? Oo naman. Marami pa sa kwarto ko kaya pwede kang pumili. Pero bakit po? Di po ba kung ano-anong sinabi ko sa inyo? Kunot noong tanong ni Sheena habang marahang naglalakad palapit sa babae. Di ka po ba galit sa amin? Biglang saad ni Lander. Hindi inaasahan ni Gwen ang sinabi ng mga bata. May kaba at pag-aalinlangan mang nararamdaman, pinilit niyang ngumiti. Bakit naman ako magagalit? Naiintindihan ko kayo. Naiintindihan ko kung gaano kamahal ang mami niyo. Kaya wala akong karapatan para magalit sa inyo. Katulad ng sinabi ko noon, wala akong balak na palitan siya sa buhay niyo. Kung matatanggap niyo ako bilang nobya ng daddy niyo, magiging masaya ako. Pero alam kong hindi yun magiging madali para sa inyo. Ilang beses huminga ng malalim ang babae. Nangingilid na ang kanyang luha sa kanyang mata habang pinagmamasdan ng magkakapatid. Handa akong gawin lahat para matanggap niyo ako. Hindi man ngayon, pero handa akong maghintay hanggang sa dumating ang araw na yon. Dagdag na sabi niya. Mahal mo po ba si Daddy? Tanong ni Lander. Sunod-sunod siyang tumango. Mahal na mahal ko ang daddy niyo. Napatungo naman sina Sheila at Sheena nang ma-realize sa mga ginawa nila. Sa kabila noon, mabilis na pinahid ni Gwen ang luha sa kanyang pisngi. Tara sa kwarto. Nagkatinginan pa magkakapatid. Hindi na iwasan ng mga bata ang malungkot dahil sa ginawa at sinabi nila kay Gwen noon. Marahang sumunod ng mga bata, paakyat. Muli hindi napigilan ng magkakapatid ang mamangha
nang makita nila ang silid ni Gwen. Sa inyo po lahat yan? Hindi makapaniwala ang tanong ni Sheila. Oo. Ang dami? Nagulat naman si Gwen nang biglang lumapit sa kanya ang tatlong lalaki. Napamaang na lang siya nang bigla siyang yakapin ng mga bata sa kanyang binti. Nagtataka pang napatingin si Gwen kina Sheila at Sheena na naglakad na rin palapit sa kanya at yumakap. Salamat po. Ha? Para saan? Sa lahat po. Sa pagmamahal mo kay Daddy at pag-intindi mo sa amin. Sagot ni Lander. Hindi napigilan ni Gwen ang mapangiti. Labis na saya ang nararamdaman niya dahil kahit papaano unti-unti na siyang natatanggap ng mga ito. Hinayaan muna ni Gwen ang mga bata na maglibot at maglaro sa kanyang bahay. Nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang nobyo, saglit siya nakipag-usap dito. Pasensya ka na kung naabala ka pa nila. Saad ni Samson nang dumating ito sa bahay ng kanyang nobya. No, it's okay. Ako naman na nagdala sa kanila dito. Labis na pinagtaka ni Samson ang masaya at nakangiting itsura ng kanyang nobya. Ang buong akala niya, may ginawa na namang kalokohan ng mga bata, kaya dali-dali siyang pumunta dito. Nasaan ba sila? Nasa kwarto ko. Agad naglakad ang magkasintahan papunta sa itaas. Laking gulat nilang dalawa nang makitang tulog na sa kama ang magkakapatid. Napatakip ng bibig ang babae dahil sa labis na tuwa na kanyang nararamdaman habang pinagmamasdan ng 5 bata. Huwag na muna natin sila abalahin. Mahinang sabi ni Samson. Tumango naman si Gwen at agad sinarado ang pinto ng silid. Napagdesisyonan na magkasintahan na pumunta sa kusina para kumain. Ginamit na rin yung pagkakataon ni Gwen para ikwento sa kanyang nobyo ang nangyari. Really? I'm so happy for you, love. Nagbubunga na lahat ng pagsisikap mo para lang mapalapit sa mga anak ko. At maraming salamat sa effort mo. Samson, I love you. At hindi lang ikaw mamahalin ko, pati mga anak mo. Masaya ako dahil kahit papaano natatanggap na nila ako. Pero hindi ibig sabihin nun titigil na ako. Magpapatuloy ako sa pagmamahal ko sa kanila. Kahit patanggap na nila ako. Seryosong sabi ni Gwen. Kaya mahal na mahal kita eh. Nakangiting saad ng lalaki. Bolero? Hindi may paliwanag ang kasiyahang nararamdaman ng magkasintahan. Ang pagtanggap ng mga bata kay Gwen, isang malaking tagumpay para sa kanilang relasyon. Ang paglipas ng mga araw, hanggang sa naging linggo at buwan, tuluyan ang naging malapit ang mga bata kay Gwen na para bang tunay na ina ang turing nila dito. Ang pagmamahal ni Gwen at Samson mas lalong tumibay. Ngayong hindi natutol ang mga bata sa relasyon na magkasintahan, kasal na lang ang kulang. Sandali, saan ba tayo pupunta? Tarantang tanong ni Gwen. Basta po, Mommy. Sumunod na lang po kayo sa amin. Dahil nakatakip ang mga mata ng babae, nahihirapan siya maglakad. Mabuti na lang at nariyan ang mga bata para alalayan si Gwen sa kung saan siya dadalhin ng mga ito. Malayo pa ba tayo? Malapit na po, konti na lang. Sagot naman ni Liam. Mabilis ang tibok ng dibdib ni Gwen sa hindi may paliwanag na dahilan. Nagulat na lang siya nang bigla siyang lapitan ng mga bata kanina para takpan ang kanyang mga mata. Naggagala lang naman sila kanina sa park, pero ngayon ito na ang sitwasyon nila. Ready ka na po ba, Mami Gwen? Masayang tanong ni Sheena. Ready? Para saan ba? Ano ba kasing nangyayari? Nagbungis-ngisa na magkakapatid imbis na sumagot. Mas lalo namang nabalot ng kaba si Gwen nang bumitaw sa pagkakahawak sa kanya ang mga bata. Sinubukan niyang maglakad ngunit kusa na rin siyang huminto dahil sa hirap. Diyan ka lang po! Biglang sigaw ni Lucas. Walang ibang nagawa si Gwen kundi ang sumunod dahil na rin sa takot na matumba siya. Ilang minuto ang lumipas at nanatiling tahimik ang paligid. Gustuhin man ni Gwen na tanggalin ang takip ng kanyang mga mata, hindi niya ginawa. Napaigtad na lang siya sa gulat nang biglang matanggal ang takip ng kanyang mata. Marahang kinusot ni Gwen ang kanyang mga mata bago sunod-sunod na napakurap.
Ilang segundo pa ang lumipas bago naging maayos ang paningin ng babae, ngunit agad siyang natulala na makita kung ano ang nasa kanyang harapan. Ano to? Hindi makapaniwalang tanong ni Gwen na agad napatakip sa kanyang bibig. Ay mahal? Nakangiting sambit ni Samson na titig sa kanya. Agad nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Pinipilit pa ni Gwen na pigilan ang kanyang pag-iyak ngunit nabigulang din siya. Anong ginagawa mo? Nakaluhod si Samson sa harap ng kanyang nobya at mas lalong naiyak si Gwen nang ilabas ng lalaki ang maliit na kahon. Isang makinang na singsing ang bumungad sa kanya matapos buksan ni Samson ang kahon. Love, alam kong hindi naging madali ang simula ng pagmamahala natin. Nakita ko lahat ng efforts mo para sa relasyon natin. Lalong-lalo na para makuha ang loob ng mga anak ko. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa amin. Seryosong sabi ni Samson, kaya lalong napaiyak si Gwen. Alam kong ikaw na ang babaeng makakasama ko habang buhay. Ikaw ang magsisilbing ilaw sa tahanan ng pamilyang bubuuin natin. Kaya Gwen, will you marry me? Ang pag-iyak ng babae ay unti-unting lumakas at kahit anong pigil ang gawin niya nabigo siya. Wala sa sariling napayakap si Gwen sa kanyang nobyo, saka humagulhol. Kakainis ka! Natawa naman si Samson. Di mo pa sinasagot ang tanong ko. Bahagyang lumayo si Gwen sa kanyang nobyo. Kahit papaano, nabawasan ang pag-iyak niya at bahagya na siya nakangiti habang nakatitig kay Samson. Yes, of course I will marry you. Abot tenga ang ngiti ni Samson matapos marinig yon. Sa tagal na nila magkasama, ito na ang araw na pinakahihintay ni Samson. Ang araw na umuo ang kanyang nobya. Tuwang-tuwa naman at napapasigaw na lang sa excitement ang 5 magkakapatid. Nang aasar pa ang mga ito. Napailing na lang si Samson sa inasta ng kanyang mga anak samantalang si Gwen, natawa na lang. Dali-daling tumakbo ang mga bata palapit sa magkasintahan para yumakap. At talagang may ganito pa kayong sorpresa, ha? Natatawang saad ni Gwen. Si Daddy po nakaisip nito, Mami Gwen. Saad ni Lucas. Oo nga po. Pinilit niya pa kami makisali sa plano niya. Reklamo ni Sheena habang magkakross ang kamay sa dibdib. Tinakot niya po kami, hindi na raw po namin kayo makakasama ulit. Sumbong pa ni Liam. Tinaasan niya ng kilay si Samson. Totoo ba yon? Agad namang napaiwas ng tingin si Samson at bahagya pang sumipol. Wala ko sinabing ganyan, ah. Sus, takot ka pala kay Mami Gwen eh. Natatawang pangaasar ni Sheila. Hayaan niyo na ang daddy niyo. Kahit anong mangyari, hindi ko kayo iiwan. Talaga po? Sunod-sunod namang tumango ang babae. Ilang oras pang nanatili sina Gwen at Samson kasama ang mga bata sa park. Nang gumabi na, napagdesisyon na nilang umuwi. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Matapos ikasal ni Gwen at Samson, napagdesisyon na nilang tumira sa iisang bahay. Hindi maipaliwanag ang siya ni Gwen at di niya lubos akalain na aabot siya sa ganito. Love? Biglang saad ni Samson. Bakit? May bisita ka? Mas lalong nangunot ang noon ni Gwen dahil sa pagtataka. Agad yung nawala ng bumungad kay Gwen ang mukha ng kanyang kaibigan. Clarice! Oh girl! Congrats sa kasal nyo! Ngayon ako nakauwi ng bansa. Sobrang daming trabaho sa office namin sa New York. Saad nito. Oo nga wala ka nung kinasal ako. Kunwaring nagtatampong singhal ni Gwen. Sorry na nga, friend. Wala talaga akong choice that time eh. Bakit ba naman kasi ang bilis niyo magpakasal? Hindi niyo man lang ako nahintay? Kasalanan pa talaga namin, no? Natatawang sambit ni Gwen. Dahil matagal hindi nagkita, ilang oras din sila nagkwentuhan magkaibigan. Sumapit ang hapon, nakauwi na ang mga bata galing eskwelahan at nagkwentuhan pa rin sina Gwen at Clarice.
Hey, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Clarice nang mapansin na parang may kakaiba sa kanyang kaibigan. Marahang tumango si Gwen. Ayos lang, huwag mo ako alalahanin. Kabaliktaran naman nun ang nangyari dahil dali-daling napatayo si Gwen at tumakbo papunta sa kusina at dumiretso sa sink para sumuka. Agad namang napasunod si Clarice sa kanyang kaibigan. Hoy, ano nangyayari sa'yo? Tatawagin ko na ba si Samson? Aligagang tanong ni Clarice. Oh, anong problema? Saad ni Manang Lori nang maabutan niya ang magkaibigan sa kusina. Pinilit pa ni Gwen ang ngitian na matanda, ngunit muli lang din siya nagsuka. Nang sandaling yun, tila napagtantunan ni Manang Lori kung anong nangyayari. Kailan pa yan? Seryosong tanong ni Manang. Po? Naguguluhang tanong ni Clarice. Kailan ka pa nakakaramdam ng ganyan? Halos magdadalawang linggo na po, Manang. Wait, ano ba kasi ang... Hindi na natapos ni Clarice ang kanyang tanong nang mapagtanto kung anong nangyayari sa kaibigan. Nanlaki pa ang mga mata ni Clarice at agad na pahawak sa magkabilang balikat ni Gwen. Don't tell me. Napailing na lang si Gwen sa inasta ng kaibigan. Huwag kang maingay. Di mo pa sinasabi sa asawa mo? Halos sabay na tanong ni Clarice at Manang Lori. Hindi pa po eh. Umahanap pa ako ng magandang timing. Kung ako sa'yo, sabihin mo na agad. Sigurado ako matutuwa yun. Mas excited ka pa kaysa sa akin. Ba't pa kasi ayaw mo pa mag-asawa? Natatawang saad ni Gwen. Wala nga naliligaw sa akin eh. Napailing na lang si Gwen sa sagot ng kanyang kaibigan. Gabi na nang makauwi si Samson galing trabaho. Nang maiwan ang mag-asawa sa kusina, ginamit yung pagkakataon ni Gwen para sabihin ang totoo sa kanyang mister. Love? Kunot noong napabaling si Samson ang tingin sa kanyang asawa. Ano yon, may problema ba? Sunod-sunod na huminga ng malalim si Gwen. Makalipas ang ilang minuto, kinuha na ni Gwen ang nakatagong pregnancy test kit sa kanyang bulsa at agad inabot sa kanyang asawa. Hindi lang yun isa kundi 4. 4 na beses nag-test si Gwen para makasigurado siya sa resulta. Ano to? Naguguluhang tanong ni Samson habang palipat-lipat ng tingin sa asawa at sa PT. Buntis ka? Bahagyang umiti si Gwen pagkatapos marahang hinaplos ang kanyang tiyan. Oo. Totoo ba to, love? Magkakaanak na tayo? Sunod-sunod na tumango si Gwen. Sa labis na saya, bigla na lamang niyakap ni Samson ang kanyang asawa. Abot tenga ang kanyang ngiti dahil sa kasiyahang nararamdaman. Nang mga sandaling yun, nawala ang pangamba ni Gwen at napalitan ng tuwa. Magkakaroon na po kami ng kapatid. Napaigtad pa sa gulat ang mag-asawa sa biglaang pagsulpot ng mga bata. Ano kasi? Buntis ka po, Mami Gwen? Huminga siya ng malalim bago sunod-sunod na tumango. Talaga po? Bakas ang kasiyahan at excitement sa mukha ng mga bata. Ang pagtataka sa mukha ng mga ito, napalitan ng malawak na ngiti. Tumalon-talon pa ang mga ito. Nangangamba pa si Gwen dahil baka hindi matuwa ang mga bata kapag nalaman na buntis siya. Pero ngayon, nawala na lahat ng kanyang iniisip dahil sa nakitang reaksyon ng mga ito. Samson! Malakas na sigaw ni Gwen sa kabila ng sakit at paghihirap na kanyang nararamdaman. Kahit nasa 2nd palapag ng bahay, dinig na dinig ni Samson ang sigaw nito hanggang kusina. Dali-dali siyang kumalipas ng takbo papunta sa kanyang asawa. Love, anong problema? Bakit basa dyan? Nagtatakang tanong nito. Pumutok na yung panubigan ko. Saad ni Gwen habang nakangiwi sa sakit. Ha? Ano? Manganganak na ako. Anong gagawin ko, love? Hindi mapakaling tanong ni Samson. Abay, dalhin mo ako sa ospital. Dahil sa labis na pagkataranta, hindi na makapag-isip ng maayos si Samson. Marahan niyang inalalaya ng asawa, pababa hanggang sa makalabas sila ng bahay
at makasakay ng kotse. Hindi na nag-abala si Samson na magpalit ng damit. Sa labis na pagmamadali, kahit naka-shirt lang, agad nagmaneho ang lalaki papunta sa pinakamalapit na ospital. Habang tumatagal, mas lalong nakakaramdam ng matinding sakit si Gwen. Halos mamilipit pa ang kanyang tiyan sa sakit. Bilisan mo naman! Oo na, ito na nga! Makalipas ang ilang minuto nakarating sila sa ospital. Agad naman silang inasikaso at dinala sa bakanting kwarto. Panay ang reklamo ni Gwen na masakit. Talagang kumikirot ang kanyang katawan lalo na ang kanyang tiyan. Sandali na lang, love. Konting tiis na lang. Sandali? Ano sandali? Ikaw kaya makaramdam ng sakit na nararamdaman ko, ha? Napasimangot na lang ang lalaki at napakamot sa kanyang batok. Maya-maya pumasok na rin ang doktor na magpapaanak kay Gwen. Okay, ma'am? Hinga ng malalim. Nakahanda na po ang lahat kaya magsisimula na tayo. Pag sinabi kong ere, umiri ka ha? Isang malakas at mahabang ere ang pinakawalan ni Gwen. Kasunod nun, ang pag-iyak ng isang sanggol na siyang bumalot sa loob ng kwarto. Hindi napigilan ni Samson ang pagpatak ng kanyang luha at agad siyang napayakap sa kanyang asawa. It's a healthy boy. Makalipas ang ilang oras, bumalik na ang nurse sa kwarto kung saan nagpapahinga si Gwen. Bit-bit ng nurse ang anak na mag-asawa na agad naman niyang inabot kay Gwen. Congratulations, ma'am. Thank you po. Sagot naman ni Gwen. Hindi napigilan ng babae na mapatitig sa sanggol. Mabilis nang ilid ang luha ni Gwen. Ngunit agad niya yung pinigilan. Mag-isip ka na ng pangalan. Napaigtad pa sa gulat si Samson dahil titig na titig siya sa kanyang asawa habang buhat-buhat nito ang kanilang anak. Nakaisip na ako. Gian. Hindi napigilan ni Gwen na matawa. Saan mo naman napulot yung pangalan na yan? Naisip ko lang. Natuon ang atensyon ng mag-asawa sa kanilang bagong anak. Kahit hindi sabihin ni na Samson at Gwen, parehas silang masaya ng mga sandaling yon. Ang madagdagan ng kanilang pamilya, isa sa biyayang ipinagpapasalamat ng mag-asawa. Makalipas lamang ang ilang linggo, nakauwi na rin si Gwen sa kanilang bahay. Labis ang tuwa ng 5 magkakapatid nang sa wakas makita nila ang bagong kapatid. Mami Gwen, kamukha mo po siya. Nakangiting sambit ni Sheena. Really? O nga po, ulong nakuha kay Daddy? Saad ni Liam. Hoy, narinig ko yon. Napuno ng tawanan ng bahay ni Gwen at Samson. Isang tahanan na maituturing sa labis na saya at pagmamahalan na binibigay nila sa isa't isa. Ano man ang hirap at sakripisyo nilang kailangang gawin, basta para sa taong mahal mo, kakayanin mo. Ang pagmamahal ni Gwen para kay Samson, ang nagsilbing lakas niya para gawin ang lahat para makuha ang loob ng 5 nitong anak. Hindi naging madali sa umpisa. Ngunit sa dulo, naging masaya pa rin sila. Dahil kapag tunay ang pag-ibig, walang kahit na anumang makakapigil dito. The End.